ko din po alam bakit ganito yung topic na. Kasi yung akin, yung talumpay, hindi ko pa naranasan ko. Naranasan. Next po, no? Nakikita niyo po, may apat po na aspeto, mga definition. Una-una daw po is financial stability. Ay, makabatid naman na yun. Financial stability. Ang ibig sabihin daw po ng financial stability, magkaroon ng kita na sapat upang mag-usad ang pangangailangan, makapag-ipos at maiwasan ang mga utang. Huwag na mag-usad. No, pangalawa, halimbawa daw, dun sa financial stability, halimbawa, si Aling Ana ay may regular na trabaho na nagbibigay sa kanya ng sapat na kita upang bayaran ng kanyang mga bills, makapag-ipon, at makaiwas sa utang. Tama po na. Nag-agree naman po. Next po, personal growth and development. Ibig sabihin ng personal growth and development, personal na paglago at pagpundan. Ibig sabihin nito, patuloy na pagpapabuti ng kasanayan, talento, kaalaman, at ugali ng isang tao. Halimbawa, si Aling Sir Marco ay nag-enroll sa online courses. Bakit kaya siya nag-enroll? Mapalago ang kanyang kaalaman. Next po is education. Proseso ng pagtanggap ng pagkatutuan at instruction mula sa paaralan. Pang-apat naman po, fulfillment and happiness, kasiyahan at katuparan sa buhay. Ibig sabihin naman po nito, makiramdaman ang kasiyahan mula sa naabot na layunin. Halimbawa nito, natapos na po yung halimbawa ako, natapos ko yung degree ko as a social worker. Yun yung fulfillment and happiness na na-experience. Magtatawag po ako ng dalawa, magbibigay ng ano. Kung paano nyo po, sunod-sunod dyan. Pwede nyo masasabi. Siyempre, kailangan mo ito. I-discuss din po natin. Ngayon pa ano, sa financial difficulties naman, pagkulang ng budget. Imbes daw po na mawalan ng pag-asa, nakikita ng mga anak mo na lumalapit ka sa mga solusyon. Diba, gumagawa ka ng solusyon. Kulang yung ano mo,